Natagpo ang walang malay si si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sa Buwed River sa bahagi ng Cannon Road, Barangay Campor, Tuba, Benguet. Ayon sa inisyal na impormasyon mula sa Benguet Police Provincial Office, bandang alas 3 ng hapon kahapon ay bumiyahe ang biktima kasama ang kanyang driver patungong La Union. Huminto umano sila sa bahagi ng Cannon Road sa Camp 5 kung saan hiniling ng biktima na mapag-isa ito. Ayon sa driver, bumalik siya makalipas ang ilang oras, ngunit hindi na niya nakita ang biktima. Naghanap siya sa lugar at maging sa isang hotel sa Baguio City, ngunit bigo pa rin ang driver na batagpuan si Cabral. Dahil dito, nag-report siya sa pulisya bandang alas 7 ng gabi kahapon. Agad na nagsagawa ng paghahanap ang mga otoridad at natagpuan ang biktima sa gilid ng Buwed River na tinatayang 20 hanggang 30 meters sa ibaba ng kalsada at wala na itong malay. Rumisponde ang Tuba Municipal Police Station, katuwang ang MDRMO at Bureau of Fire Protection para sa retrieval ng katawan ni Cabral. Rin ho tayo sa classrooms. For example, this year po ang classrooms, balita ko mga out of the 6,000 classrooms, 50 lang ho yung nagawa ho nila. Kaya for classrooms rin, kausap rin ho natin si Secretary Angara na ililiberalize natin yung pagpapagawa po ng classrooms. Pwede na rin ho sila mag-LGU, pwede na rin ho sila mag-PPP, pwede na rin ho sila mag-CSOs at NGOs na gusto kong tumulong sa kanila. So hindi lang, ngayon kasi ang DPWH is the sole public works entity or agency ng buong gobyerno. Ngayon, hiwalay-hiwalay na rin ho natin. Sa state universities, ito alam ni Ma'am Lauren, dati public works rin ang gumagawa ng lahat ng building ng state universities. Ngayon, dinalik na ho namin sa state universities yung paggagawa ng mga buildings ho nila. So, in other words, yung mga kanya-kanyang ahensya, kanya-kanyang gawa na at meron silang kanya-kanyang modality. No, para po hindi lang DPWH ang gumagawa dahil nga yung kanilang utilization napakababa eh. At nakakaapekto ho sa marami pong mga infrastructure projects ho natin. Wala akong pagnanais maging makulit, pero nananatili pa dyan, yung DOH, yung SRA, yung SUC, yung Pamana. Nais ko rin tanungin itong DND at bakit linipat yung TICAS? Bakit linipat yung TICAS sa DND? May kinalaman ba ito dito sa low utilization rate or may ibang dahilan para dyan? At maraming salamat sa tanong, Senator Amy. Yung TICAS, which is about almost 3 billion, nung nagkaroon ho kami ng hearing sa DND, marami ho silang mga infrastructure projects na hindi tapos o hindi nila alam anong status dahil hindi sila yung gumagawa. At marami rin ho silang mga infrastructure projects na hindi ho maganda yung gawa, no? Because nga hindi nila pangit yung coordination with the DPWH. So request rin nila through our hearing na i-transfer nilang ho sa kanila yung 3 billion peso at DND na rin po ang gagawa ng kanilang infrastructure project. So ganito na ho, no? Binabalik ho natin sa agency, sa ahensya, yung mga infrastructure ho nila at binigyan natin sila ng option na sila ang gumawa or mag-partner with LGUs or iba pa. Million pesos for the DOF, 1.1 billion pesos, particularly the BIR. For the DFA, 1.25 billion. For the DSUD, 38.1 million. For DICT, for DOH, my apologies. For DOH, 1.4 billion pesos. For the DICT, 2.9 billion pesos. For the DILG, 114 million pesos.
For the DILG, Bureau of Fire Protection, 154 million. For the BJMP, 71.2 million. For the DOJ, 1.24 billion. And for the Bureau of Immigration, and for the NBI, 16.2 million pesos. For the Office of the Solicitor General, 64.87 million. For DOLE, 70.3 million. For DMW, 56.6. For DPWH, 718 million. For DSWD, 2.73 billion. For the DOT, 416,000. For the DTI, 126.3 million. For the DOTR, 901.3 million. For the Coast Guard, 257 million. For the Civil Service, 1.3 billion. For COMELEC, 327.6 million. And for the Office of the Ombudsman, 92.9 million. So if I may state, Mr. Chair, Sec Henry explained several of the reasons why there are reductions. Some of them are volume discounts. Some of them are redundant procurement. Some of them are subscription services that can all be haggled at a cheaper rate if they're able to haggle it as a whole for the government. For the procurement of hardware, he was saying that there are also volume discounts that can be obtained. So it's really more of streamlining. And I think there are other projects as well that they found to not be practicable at the moment, or hindi na, or baka outdated na po yung ongoing digitalization initiatives. So yun po yung nakapasok sa 22.94 billion pesos as recommended by the DICT.